Uy, kumusta, mga Lodi? Matagal-tagal din tayong hindi nakasubaybay sa mga kwentong kababalaghan. Ngayon, tuklasin natin ang isang kabanata, istoryang nakakatakot, sa panulat ni Mr. J. Pablo na pinamagatang Ang Madilim na Kahapon. Linggo noon nang papauwi na si Karen sa kanilang bahay. Parang wala sa sarili at malayo ang iniisip. Di niya alam kung anong problema, ngunit di niya mapigilang maging balisa. Pagdating sa bahay, ay agad siyang pumasok sa kwarto niya at nagkulong. Marami ang naiisip niya tungkol sa buhay niya at sa pamilya niya. Ayaw niya magpadala sa mga problemang ito, pero ano bang magagawa niya? Masyado siyang iyakin. Mga ilang araw rin ang lumipas na nagkaproblema ang pamilya nila. Nagkasakit kasi ang kanyang kapatid. Pinatingnan na nila ito sa doktor, ngunit walang makita ang doktor na rason para magkasakit ang bata. Dahil sa kanilang kahirapan, umalis ang kanyang mga magulang at naghanap ng maaring makatulong sa kanila. Ang naiwan sa bahay ay si Karen, ang kapatid na may sakit at ang isa pang kapatid na may kapansanan. Nag-aalala na si Karen sapagkat lalong lumala ang lagnat ng kapatid. Maya-maya ay narinig niya ang kanyang bunsong kapatid na tumatawa at para bang may kausap. Nang kanyang tingnan ito sa kwarto, ay nabigla siya sa kanyang nakita. Ang kanyang kapatid ay nasa itaas ng mesa. Di niya malaman kung paano ito nakaakyat dahil mataas naman daw ang mesa at kahit gamitan pa daw ng kapatid niya ng upuan ay di pa rin maabot. Kung iisipin ay 2 taon pa lang iyon. At dyan po nagtatapos ang unang kabanata ng kwentong Kababalaghan, istoryang nakakatakot na pinamagatang Ang Madilim na Kahapon. Maraming salamat sa ating mga taga-subaybay. Hanggang sa muli, ito po si Mr. J. Pablo.